Good evening po, Lotus Fam. Ah, may quick tutorial lang po to sa SOP po natin na payment flow bago pong i-implement po ito. Tomorrow po ang start na implementation po nito, tomorrow morning. So, be mindful po kasi pag nakuha nyo po ang orders nyo tomorrow, expected nyo na po to gagawin. So, ito po yung pangalan niya, Zeus Customs Payment Flow, open, close parentheses, yung buwan. Since tomorrow tayo implement, April na po ang linagay ko. April. Ayan po. Lagay lang natin to. Ayusin lang natin ulit. Okay. So, use customs payment flow. May kita nyo po na drop down po itong mga to. Pag may drop down option po, wag nyo na po i-type. Kasi pag tig-type nyo po, masisira po yung formula at magiging invalid po siya. Kaya naman lang din po yung mahihirapan. So, ano yun lang po, instead of mag-type pa po kayo dito ng normal order, big order, ano yun na lang po siya. Piliin nyo na lang po doon sa drop-down column. So, normal order, big order, rush order, merchandise, field jobs. Explanatory naman po siya, hindi niyo naman po to gagalawin. Mamaya pa po yung gagalawin nyo. Ito po, pang identify lang. Para mahanap nyo po ng mas madali, color coding ko na din po siya. So, yan, big order, normal order, especially po since wala po tong specifics, team name lang talaga. Importante po tong dalawa na to. So, let's say dalawa ang pangalan yung kalokoy sa normal order sa big order. Ayun na po siya, mahanap nyo na. Yun din po, team name, kung ano yung pangalan nung order niyo. Ginamit ko na lang example ang kalokoys. So, yan. Separated na din po ito by branch. So, madali nyo na lang din po ito mahanap. So, sa Zeus Customs, Ma'am Juvie, dyan ka lang po titingin. Ma'am Ron, Lotus Iriga, same thing. Tomorrow po, lalagay na po ni Ma'am Iya lahat ng mga magiging out for delivery. So, pay attention na lang po kayo dito. Okay, next. Status. Self-explanatory naman na din. Ito yung status kung nasaan yung order ninyo. 4 lang po yan. In warehouse, out for delivery, received, and paid. In warehouse po, ibig sabihin, nasa QC pa siya, or tinatahi pa siya, or basically, in warehouse pa siya. So, yun po. Out for delivery, wala na po siya sa QC. Pinadala na po kung kanino, or dinadala sa van para dalhin po sa inyo. Doesn't matter. Yun po yung ibig sabihin ng out for delivery. Dito po kayo mag-start dito na po kayo mag-start mag-report. Pag nag-out for delivery po ang let's say Kolokoy is out for delivery, nakuha nyo na, nasa store nyo na, received. Importante po na malagay nyo po siya sa status as received. Kasi pag hindi po out for delivery na, tas alam na po ni Ma'am Ian na dineliver yan kahapon, tas hindi nyo pa po nakukuha, hahanapin po yan. So, pag nakuha nyo na po, received. Pag nakuha nyo na po, nalagay nyo na receive, dito po sa receive date, lagay nyo lang din po yung date kung kailan nyo na-receive. So, say, tomorrow, nakuha nyo na yung Kolokoy's normal order, April 1. Lagay nyo lang po, April 1 or 04, 01, 2025. Yan. Wag nyo po gawing April 1. Wag nyo po i-type out. I-follow nyo po yung format na ginagamit po dito sa sheets, which is numerical order. So, yan. Buwan, araw, taon. Wag po natin i-spell out. Numero tayo. Sige. Sunod naman na po, let's say, nandiyan na si customer. Kukunin niya na. Magbabayad na siya. Gagawin niya po, mode of payment. Piliin nyo kung ano man gagamitin ni customer. Let's say, GCash, Mimaya, BPI, BDO, Land Bank Cash. Or in this case, say cash. Lalo na cash. Ang gagawin po natin pag cash, dito po sa reference code, instead of lalagay po natin yung reference code gaya nito, let's say, sige, unahin tuloy natin ng GCash. Sorry. Unahin tuloy natin ng GCash. Pinili ni customer pagbayad ng Kolokoy's GCash. Ang GCash reference code po, or ang reference code, makikita nyo po yan dito. Yan, ito example. Reference number, ayan po siya sa baba. Pag nakuha nyo na po yun, yung express send, kunin nyo lang tong number na tong ano na to, tapos ilagay nyo dito.
Ayan. Kasi i-receive nyo na din tong Caloocan Speak Order GCash. Ayan na yung reference code niya. Keyboard smash ko lang. Okay, anyways. But let's say cash ang ginamit ni customer. Wala naman po yung reference code since hindi naman siya digital. Ang gagawin na lang po natin is acknowledged by FD or acknowledged by Finance Department si Ma'am Rosie. Um, Gagawin pa rin po natin yung SOP natin na picturean yung resibo kasama yung cash tapos i-send sa GC. Stay pa rin po yun pero yung sa reference code po, yun na lang ilalagay nyo. Ito po, tapos pagkatapos nun, status paid. Hindi po i-accept ang paid status unless wala pong mode of payment and wala ding reference code. Hindi po pwede na ang HS Sci High School Science na paid na pero walang mode of payment at walang reference code. Hindi po yan i-accept. Dapat po merong reference code, dapat po merong mode of payment. Or else, i-call out po kayo ni Ma'am Iya sa weekly reporting niya po. Or kahit sa daily, or kahit po makita niya lang po, isisita na po kayo agad yan. Okay. Sunod pong gagawin natin, pag na-paid na, may mode of payment na, may reference code na, ang gagawin po natin dito, type natin, done. Yan, done. Bakit po to importante? Kasi po, bakit po to importante? Kasi po, pag ang date po na linagay nyo, let's say, 40/25, nag-23 na, mag-red po yan. Or, sige, March 31 ngayon, i-March 17 natin, mag-red po yan. Kasi it's been more than 1 week na nandyan po yan sa store nyo. Kasi hindi pa po kinukuha ni customer. So, importante po na pag na-paid na po ni customer, pipiliin yung done. Para po, hindi na po kayo i-call out ni Ma'am Iya sa weekly reporting niya po. Okay po, yun naman lang po. If meron po kayong questions, pwede nyo na lang ako i-ping sa chat para makareply ako at makita din kung may similar question na ibang manager. Or if may hindi po kayo naintindihan, pwede ko naman po din i-clarify sa chat. Sige po, thank you po.